Mayadayan gid nga aga kanaton nga tanan. Ang isa ka butang natabo sa kadya nga semana daw nagdala gid kanakon sang kasubo. Kay nag-request si Nay Muray nga pamuyuan si Linlin. Pagkakita ko nga sa Linlin Nay Muray, 27 na ng platelet na siling ko ara na sa peligro nga sitwasyon. Nagpangamuyo ko, nagnangayo ko sang favor sa Ginoo kung spare si Linlin. Pero sang gabi na mensahe sa akon si Nanay Muray nga ginkuha ron sa Ginoo si Linlin. Very shocking. It was so sudden. Kag ginbatyag ko gid kay sa malawig nga mga binulan nga balik-balik ako di isa siya sang naobserbaran ko nga mayatid nga yang people. Buot, very meek, polite, very respectful. Nami gid siya yang klase sang yang people. Kag pagkatabo siya daw wala gid ko matulugan, nadambuan ko pa siya. Ang tao lang nga ginapirmi mo, ginapaminsar, madambuan mo gid siya, ma-recall ko kung ano siya bala diri sa Faith Baptist Church. Siguro kamo maka-attest man kung ano si Linlin o kung si Jocelyn nga klase sa iyang people. Kung di siya ma-question ng Ginoo, no? Yung pamangkot ko, pila pang edad, diyan mo 20 pa lang gali. So young. Tani, mayara pa nga more years nga ma-enjoy niyang yang life. So galing, although nga mapakabamangkot kita sa Ginoo, pero galing, di ka matungkad ang kaalam sa Diyos eh. Hindi kaya tungkad gid kung ano ang iyang mga tinutuyo nga ginalaw ini nga mga butang, mga bagay. I believe the answer is eternity. Kung sa uling adlaw magkita ay nakita didto, may sabat gid. Kag siguro kung si Linlin lang magbalik for a few minutes nga allow sa Ginoo nga ibalik diri, masilingid siya siguro nga dali-dali na kamo palangit at nakay mas nami dito sa langit. Mas nami sa langit. Ugaling kung gisa kitaya nga mga tumulo, human as we are, tungod nga di pa kita sa flesh, gusto gid naton diya Japon diri sa lupa. Kay ang aton lawas mid of earth mo. Amo na nga naka-adapt na diri ang aton nga lawas sa earth, amo na nga gusto gid naton diri. Pero kung sa isa lang abi kation, padimdimon lang kita sa Ginoo, even for 1 minute sa langit, tanan, masiling nga nagid ka sa Ginoo, Ginoo, di ako balik. Diri na lang ko sa imaya. Diri na lang ko sa langit. Saying Apostle Paul, to be with the Lord is far better. Amo na siling siyang Bible sa Philippians 1:20, 21, and 22. For to me to live is Christ and to die is gain. Amo lang iniya ang paradox. Sini nga bersikulo, kung mapatay ginansya, how? Mamangkot ka, paano nga ang tao mapatay ginansya? Ginansya kay tungod to be with the Lord, we will never experience death again. There will be no more pain. There will be no more sorrow.
ginuklasan na si Linlin sa tanan nga kabudlayan sa sining kalibutan. Galing lang ang iyang mga loved ones, of course. Nakasubo. But I believe God will give them the grace nga makasurvive kag ma-overcome ining mga pagtilaw nga nag-abot sa kay Linlin. Okay? Aton nga mga Bibles, please. There is Psalm 23. Gin prefer ko gid nga amo ining tunanta. At least magadala ini man sang pagpaumpaw sa inyo. Sa nagaatubang kita sang ato nga pagpangabuhi adlaw-adlaw. Psalm 23. Very familiar ini daw, iban gani sa inyo guro, nasa ulo nyo ni ang passage sa Psalm 23, pero kamaan ako nga may mga butang kita gyapon nga makuha dire, nga magatao ini pagpaumpaw, kag paglipay sa atong mga nasubang nga tagipusoon. The Word of God says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." Ang akon mensahe nga pagadalon sa inyo sini nga aga, gintiguluhan ko, the Lord is my shepherd. Ibutang naton ang aton bugos nga pangunauna sa pulong nga the Lord. Very interesting, kay usually ang word nga Lord sa Bible is capital L, small letter O, R, D. Ang usually nga ginagamit. Diriya, ang word nga Lord ya, all capital letter. Ang pamangkot, pastor, pariyo ublan na sila kaulugan, lain na ang ila kaulugan. Ang capital L ya, small o, R, N, D, ang buot sing ganon sina, master. Ining all capital letter ya, nga Lord, nagambal iniya sang ngalan sang Diyos, ngalan nga kuon kang mga nagatuon kang pulong sang Ginoo, isa lang ini ka beses ginahambal once a year sa place of holies of holy. Kag ang makahambal lang sini amo ang high priest nga magsulod dito sa holiest of holy. Now, ano bala ang sa pangunauna ni David sang ginsulat niya ini nga salmo? Ang buot sing ganon sini, may isa lang gid siya nga ginapaminsar sa iya nga pangunauna kag kabuhi, nga may isa lang gid ka Dios kag wala na sang iban pa. There is only one and only God. From the very beginning, David wanted to make it crystal clear to his readers that the Lord is the one and only God. Kay balan mo, sa tsimpo sang una ni David, may damo nga Diyos-Diyos. Nga ginatuuan sa mga tao, nga way kakilala sa Diyos. Abi nila, kung damo ang ila Diyos,
may kasiguruhan. Siling ni David, hindi. Bisan nano pa ina, kadamo sang inyong Diyos, may isa lang gid kag Diyos ya nga makaluwas, kag makahatag sa imo sang karaydan. Kag amoy na, si the Lord. Kag ang word nga the Lord, dira na nakuha ang word nga Yahweh. Sa Hebrew word, ang Yahweh, wala na siya sang bawel. Amo na yang sa Hebrew nga letters. Y, H, WH. Amo na ang sa original, sa Hebrew. Amo na ang special word nga gin sulat dire sa pulo. Ang buot sing ganon sini, ang word nga Y, HWH, amo na ang word nga ginbutangan nila sang bawel nga ginatawag nga Yahweh. Okay? Yahweh. Now, agud to maintindihan naton ini, I want you to think, ibutang gid naton sa panguna-una naton, nga ini nga shepherd, he is the sovereign God. Magsilingan nga sovereign God, it means he is supreme. Labaw gid siya sa tanan. The supreme God who is in total control of the universe and all that happens in your life. Amo nang buot sing ganon siya. Okay? Siya among nagakontrol kag nagagahom sang bukos nga universe. Kag bisan pa kung ano ang nagakatabo sa imo nga kabuhi. Wala ina malipod sa Ginoo, man-an sang Dios. Nga sadtong tion, kuwaon niya na silinlen. Why to siya ma-surprise? Kita yan na surprise. Hindi ba? Sinong wala ma-surprise? Ako na-surprise kid. Pero ang Diyos siya wala nagaka-surprise sa mga butang nga nagakatabo. Kay namanaan niya na ina because He is sovereign. He is supreme. He is in control of everything. Kag hindi lamang supreme ang Diyos naton, kundi siling niya dire, He is the self-existing one. Ang buot sing ganon sini, one who has never had a beginning and one who will never have an end. Amo nagaling iya kaulugan. Wala sa ginsuguran, kag wala sang katapusan. Tungod nga wala sa sang ginsuguran, wala sa sang katapusan, siya lang gid ang persona nga takos nga makaluwas sa imo kag magdatao sa imo sang kabuhi man nga wala katapusan. So naintindihan ta? Wala sang isa ka tawo nga makaluwas sa tao kay ang tao ya may katapusan, may ginsuguran kag may katapusan. Pero ang Dios ya tungod nga wala sa ginsuguran kag wala sa sang katapusan, siya lang din makasarang sa pagtao sa aton sang kabuhi nga wala ikatapusan kag amo na subong ang na-experience ni Linlen siya ang kabuhi. Now, ang kanami pag-isip ining word nga Yahweh gin-mention ini sa Exodus 3:14. Nagpakita ang Diyos sa kay Moses sa paagi sa burning bush. Nya Moses, balik ka sa Egypt. Kuhaon mo ang akon nga mga katawan. Kag dalon mo sila sa promised land. Si Moses nagpamalibad pa. Kay daw hindi siya gusto nga magbalik dito sa Egypt. Di karon namangkot si Moses sa Ginoo. Nya sin-o kagid bala. Sin-o kagid. Anong sabat gani sang Dios sa iya? I am that I am. Ang word nga I am, it means Yahweh. Ang word nga I am, ang buot sing ganon sini, He is God
Almighty. Kung magsiling kita, I am, He is the all-sufficient one. Kag magsiling kita, all-sufficient one, ganun sini, who is completely adequate and more than enough to provide for every need and fulfill all His promises and sustains His creation without limit. Ang buot sing ganun sini, hindi lamang nga nagagahom siya sang tanan nga mga butang nga katabo sa aton, hindi lamang nga siya wala sa ginsuguran kagatapusan, kundi sila niya, kung ano ang kinahanglan ninyo, ako ang sabat. Ako ang sabat. Ang buot sing ganun sini mga utod sa Ginoo, kung ginagutom kita, siya ang tinapay. Naintindihan ka? Because He is the all-sufficient one. Amo na gatuob la kita, nga everyday, himunan kita sa Ginoo sa aton kinanglanon, amo na nga hindi sila ni Kristo, nugay ka mo, kubra paminsar. Kay namanaan ko na nga kinanglan nyo ina. O galing kita ya, kay warrior gid kita ya. Nalipat ka na bala nga, pila na katuig kung paano kita gin-providean sa Ginoo sa aton kinanglanon. Kung gin-providean na kita more than how many years sa atong existence diri. Pabayaan naman kita bala sa plabuton? No! Because He is the all-sufficient one. Pastor, ano na lang ni matabo? Ang kalibutan subong gagamo, nga naglaot ang atong gobyerno. Corrupt. Hindi ka lang magtulok sa ilaya. Ang Diyos na yan, hindi corrupt. Kung ano yung ginapromisa niya, ipulfill niya, kag himuunaan niya, because He is the all-sufficient one. Gapati ka bala sini? Ang budlay lang kung hindi ka magpati. Kinahanglan natin sa pagtuo. Kung anong ginambal niya, tandaan ka gid, ng Diyos na wala gabinutig, ginatuman niya gid. Kung ano, ang ginpromisa niya sa imo kung sa akon. Kung ara ka sa kadulong, He is the light. Because He is the all-sufficient one. Are you searching? He is the truth. Are you lost? He is the way. Are you in need? He is the shepherd. Not only is He the shepherd, He is your shepherd, and He is my shepherd. Amo na, nga siling sa manog salmo, the Lord is my shepherd. Mayo siguro, every one of us, ang word bala dira nga may, kay personal pronoun na siya, islan mo sang imong ngalan para mangin personalize. The Lord is Pastor Hazel's shepherd. Brother Arnold, isli ang word nga may. The Lord is Arnold's shepherd. Kaganong lang mahimo siyang shepherd sa aton. Nga ginahambal diri. May tatlo lang ko kakamaturan nga itaw sa inyo. Madali lang madumduman. Number 1, the shepherd's provision. The shepherd's provision. Aradra sa verse 1 to 3. Silang isang pulong sa Ginoo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang word nga I shall not want, kung nagtaon mo na sa original, it means I lack nothing. Daw madali maintindihan, Brother Arnold, no? I lack nothing. Pero kung diriya sa Old English, nga I shall not want, kung i-translate mo na sa Ilonggo, hindi ako gusto. Hindi ba? Amo na niya kulugan, literal, ang Diyos akon manugbantay, hindi ako gusto. Pero kung sa
Lantaw naton sa iban nga translation, ang buot sing ganun sini, ang Diyos akon manugbantay kag wala sing nakulang sa akon, amo nang right nga translation. I lack nothing. Siling sang pulong sang Ginoo diri, siling ni David tungod nga ang Ginoo iya manugbantay, hindi gid siya kuno makulangan. That is God's provision. Siling niya diri, He provides resources. Magsiling gani kita resources, it means a source of supply and support. Siling sa manugsalmo, kung nagakinanglan ako sa akon nga pagpangabuhi, ara ang Diyos naga-provide. Kung may sulugataon ako nga balayran, ara ang Ginoo naga-provide. Kung nabudlayan ako, ara ang Diyos nagapaumpaw. Kung ara ako sa kasakit, ara ang Diyos nga nagalipay. Amo na ang Diyos ta. Amo na ang aton nga shepherd. So He provides all the resources nga kinahanglanon naton. Ikarwa, He provides rest. Siling sa verse 2. Not only resources, but He provides rest. Siling sa verse 2. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. Ang isa gali kamaayo nga manugbantay, pagkatapos nga pakaunon niya sa green pastures, ang iyang nga mga karniro, ginapagitaan niya ginasang duog nga maumpawan nga makapahuway. Amo na ang good nga shepherd. Kag pagkatapos, dalon niya na kuno sa malinong nga tubig kag paimnon. So amo na ang provision sang Ginoo. Physically, not only physically, but also spiritually. Nadumduman yung ginambal sa Matthew 11:28. Very familiar sila niya. Kari kamo kanakon nga ginabudlayan kag ginabugatan kay papahuwayon ko kamo. Ang matudtuod gali nga kapawayan, hindi nato ma-experiencean sa sining kalibutan. Ang tudtuod gali nga kapawayan niya, ara kay Kristo. Ang mga tao subong nga wala Kristo, perti nang ilang paminsar, naga-overthink sila. Amo na nga kung gasubra ka paminsar, naga-stress ang imo nga life, the more nga nagapaminsar ka. Amo na mga people, hindi ka mo mag-ubra paminsar. Imbes nga mag-ubra ka mo bore, imbes nga mag-ubra ka mo paminsar, pangamuyo, kaya mo ng solusyon. Siling sang Philippians 4:4. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. Kung imo lang paminsan subong ang kalibutan, dalman kagid. Pero kung magpalapit ka sa Diyos, magdangop ka sa Diyos, ara ang solusyon. Amen? Pasalamat ko sa Ginoo ang akong muutod nga napriso for 27 years nakagwa. Ara subong sa balay nagpauli di. He spent almost half of his life sa prison 1 sa National Bilibid Prison. Why ko na ginatago sa inyo. Pero sila nga sa akon, pasalamat sa Diyos. Kay tungod nga napriso siya, nakakilala sa Diyos dito sa sulod ng prison 1. Nya siguro, panawagan sa akon niya, tol, siguro kung wala ko napriso, patay na ako subong, kag subong siguro sa impyerno na kagway ko kakilala sa Diyos. Kanami man sang testimony niya, sila niya,
nakilala niya si Kristo Jesus paagi sa isaban ka alagad sang Dios nga pamigo ko man si Pastor Ben Amar. Siguro some of you nakilala siya, Pastor Amar. Siya na ang nagminister dito. Kag pagkatapos sila niya, salamat gid ko sa Ginoo for 27 years. Wala gid siya kuno ginpabayaan sa Ginoo kag wala gid siya ka-experience sang masakit. Please imagine, ato kasusulod sang prisuan kag sila niya, pasalamat gid ko sa Ginoo nga ginbantayan niya ko dito. Kay permito ya may pinatsanay. Wala lang na ya gina kuan kuno sa balita, damo sang kakapatay to permi kay kung matripan ka kuno ya sa mga priso, tiroon ka lang bunon ka. Kag didto sa sulod sang prisuan rampant ang drugs didto. Damo kuno sang mga nagamanggaranon didto tungod sa drugs. Digin pamangkot ko siya kung anong mga balita, tuod gid nang mga butang blaga katabo di sagwa. So ko ano katuod nga si so inso game board sa drug nga tuod na kay ara gid kami mismo. So mga utod sa Ginoo, ang point na ako na mo ini nga bisan ato sa sulod sang prisuan, wala sa sang freedom, pero may ara siya freedom sa kay Kristo Jesus. Nya siguro kung wala sa kuno Kristo, nagbuang na siya. Kay kadamo sang nagabuang dito ko sa sulod sang prisuan. Damo sang nagabinuang dito. Nya galing every time kuno nga mag-abot sa iya, gapangamuyo siya nga ginatugyan niya lang sa Ginoo until in God's time nakagwa ron ta na. Ang kapawayan ta ara sa Good Shepherd, tandaan mo na. Now, not only He provides resources, He provides rest, and then number 3, He provides refreshment. Lantawala sa verse 3. He restored my soul. Ang word nga restored, it means refreshment. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Magsiling gani kita refreshment, sang una, ang word nga restaurant, ang ngalan sang una sa amo na, refreshment. Subong restaurant na, same word na, restaurant, refreshment. Kung magsulod ka sa restaurant, kag refreshment, daano ka dira? Gasulod ka da, agud to nga makakaon, kay nga man, ginagutom ikaw. Di kung may kwarta ka, di simple kadto ka sa restaurant, nga nami man eh. Anong rason? Para nga imo kagutom, ma-refresh ikaw. Di usually, ang ginahimo ta, tapos takaon, agud mas satisfied kita, sa nga aton nga ginkaon, anong ginahimo ta? Ma-order ta sang mabugnaw nga coke, o kung mabugnaw nga drinks, para inumon, kag pagkatapos, inom nato, masasig kita, satisfied. Hindi bala mo na? Amo na ang aton shepherd. Not only He supplies, He gives us rest, He gives us restoration, He gives us refreshment. Nga kung ginakapoy kita, magpalapit kita sa iya, ma-experience naton ang refresh nga sitwasyon, i-refresh niya kita. Sa computer, kung di siya nag-bisyo na, anong ginay mo, ganit Brother Arnold? Para nga ma-restore, i-refresh, i-reset mo. Amo nang kakatabo sa aton, amo nang good shepherd. Naintindihan ka? Wala na sang persona nga sarang naton palapitan, kundi ang Ginoo. Kay siling sang Bible, the Lord is my shepherd. He provides. So, amo na ang aton nga shepherd. So, verse 1 to 3, we see the shepherd's provision. And secondly, you listen, the shepherd's presence. Lanto sa verse 4. So, yung Bible, no? Dali na lang. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? Kabisan nagalakat kuno ako sa nalupyakan, sang kamatayon, siling sa Manug Salmo, wala ako madlok kay ngaman.
Ang sugpon niya, no gani, sila niya, for thou art with me. Tandaan mo gid pirme. Wherever you go, whatever you are doing, gaiskwela ka man, gapanguma ka man, kung diin ka man makadto, kung si sir sa operation, tandaan mo sir, siling sang Bible, thou art with me. Kung buhay ka pa subong sir because of God, kay upod siya imo pirme. Siling niya sa mga disipulo niya, hindi ka mo magkadlok, lakat ka mo, kay siling niya, I will be with thee even unto the end of this age. Amo na nga we are invincible kung hindi paya pagitugot sa Ginoo ang kamatayon sa aton. Ara siya kaimaw naton sa tanan nga tion sa aton kabuhi. So ari diri nakita nakon sa verse 4 that our shepherd is with us in times of danger. He will be with us in times of danger. Sa tion bala nga ara sa sang kamatayon, ara siya kaimaw naton. Kapila bala kabisis kita nga sa sitwasyon nga saling mo, abi mo mapatay ka na pero wala man. Karang presensya sang Dios. Ikarwa, not only He is with us in our danger, He is with us in times of difficulty. Sa tiyon nga ginabudlayan kita, ara siya, nagabulig, nagapaumpaw, nagapaisog. And then, ari lastly, He is with us in times of death. Tandaan tagid. He is with us in times of death. Psalm 48 verse 14, may nabasa na ako diri nga bersikulo. Kaganami sini. Psalm 48:14, siling sang Bible sa New Living Translation. For that is what God is like. He is our God forever and ever. He will be our guide, even or until we die. Sa pagali sa aton kamatayon, ara ang Diyos kaimaw ta. Amo na nga hindi mo kadlukan ang kamatayon. Nga man, He will be with us until we die. Amo na siling sang manugsal mo. Kagtandaan lagit mga utod sa Ginoo nga ang kamatayon na ugaling di talang mapanaan taktan kung saan-o. Kung gisa gabot ang kamatayon, bata ka pa. Kung gisa gabot ang kamatayon kung malaam ka na, pero maabot din ang kamatayon sa aton. Because death is decided fact. Amo nang ginambal sa Hebrews 9:27. For it is appointed unto man once to die, after what? After that, the judgment. Gintangdo na ni sang Ginoo. Siling sang Job 14:5, basahon ko bala sa inyo, si Job ang nagsulat sini, nagambal siya nanungod sang kamatayon. Basahon ko sa inyo, Job 14:5. Agud to maklaruan kamo sang kamatayon. Para nga hindi nagid naton i-question ang Ginoo kung nga ang naging kuwa si Lenlen aring sabat diriyo. Seeing His days are determined. Munang word ra, our days kuno are determined. The number of His months are with thee. Thou hast appointed His bounds that He cannot pass. Anong butsing ganun sini? Nga tagsa-tagsa sa aton bili, may ara nga determined nga time kung saan o kita kuwaon. Ang Diyos lang ang nakamaan sina. Why ko kamaan, basi buwas o ako karon, basi matulog lang ko, hindi na ko kabugtaw.
Appointed na, determined time na. May tion kuno kita, way takabaan kung pila ko katuig, 70 or 80. Hindi na ko nakalampas na. Kaya siling sa Bible, may nagaling boundary ang tagsa-tagsa takakabuhi. Ang pamangkot lang sina, kung mag-abot na bala ina nga appointed time, are we ready to see the Lord? And I believe si Linlin ready na to. Ready na to. Kaya mo na itong iya nga determined time. Pero tandaan ta, ang kanami, kaya kamatayon, isa na ini kakaaway, nga ginperdi na ni Kristo Jesus more than 2,000 years ago. Kapati ka mo sina? Siling sang 1 Corinthians 15:57, "Yet thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Pasalamat kita kuno kay Kristo Jesus, kay siya ang nagdaog sang kamatayon didto sa krus more than 2,000 years ago. Tungod nga si Kristo Jesus napatay, ginalad niyang iyakabuhi, nabanaw ta na kita nga mapatay, mabuhi manliwat. Gapati ka bala sini? Amo na nga hindi ka madlok sa kamatayon. Kay mapatay gid man ta. Ang kaladlukan niya that when you die, pagbugta mo didto ka sa impyerno, amo nang kaladlukan gid. That's the scariest thing that will happen to you. Ang kamatayon hindi kaladlukan, kay mapatay gid man kita. Ang kaladlukan kung pagbugtaw mo dito ka sa impyerno, ang tao nga mapatay, nga wala kay Kristo, sigurado gid dito sa impyerno mabugtaw. Pero listen, ang Kristohanon nga nagtuo kay Kristo Jesus, nagbutang sa iya bugos nga pagsalig sa Dios, pagbugtaw mo, upod mo ang Dios sa himaya. Kay siling sa Bible, to be absent from the body is to be present with the Lord. 2 Corinthians 5:8. So mga utod sa Ginoo, ang kamatayon kaaway ini nga naperdi na. Kag ang ikatatlo dire, ang kamatayon, you listen to me. Isa na iniya kaabyan sa mga tao nagtuo kay Kristo. Why? Why death is a friend? Ano, pastor? Ang kamatayon, abyan? Yes! Kaya hindi ka man ka-experience sa langit kung hindi ka mapatay. Hindi ka man maka-experience sa tutuod nga kalipay, hindi ka man maka-experience sa tutuod nga kalidong kung hindi ka mapatay. Meaning, death is a friend. Amo na mga utod sa Ginoo, i-embrace nato niya ang kamatayon, hindi kaway, kundi isa kaabyan. Kaya nga man, siling pa sang isa ka maalam nga manugwali, you listen to this niya. Death is no punishment to the believers. It is the gate of endless joys. Katuo ka na? Death kuno is no punishment to the believers, to those who know the Lord. Death is the gate of endless joy. So kabay, mga utod sa Ginoo, I know nga nasubban kita sa natabo kay Linlin. Pero transfer ko nga akong pangunahan ko, Lord, ang kabuhi, subong nilin niya mas mayad siyang sa amon. Kami diriya gap antos pa. Nabudlayan pa kami siyang pangabuhi namon. Kung gisa madamo pa mga problema gaabot sa amon. Kung gisa may mga pagtilaw nga nagabot sa amon, subong yang iya kabuhi. Pwerte na gidya kataway. Naka-experience na siya sa nga complete rest and complete joy in your presence. Because death is not a foe, but a friend. I hope all of us will embrace death as a friend. And then third, and I will close, I like this verse in verse 6. Not only the shepherd's provision, and secondly, the shepherd's presence, and verse 6 yan, the shepherd's promise. Ang tawag lang sa inyo, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. What a promise.
Surely, it means, siling sa manog siling ni David, I am certain that goodness and mercy will follow me all the days of my life. That's the promise, not only for David, but for all of us. Tungod nga siya, ang aton maayo nga manugbantay, siling niya, ang iya nga kaayo, kag kaluoy, magaimaw, magaupod sa aton pagpangabuhi diri sa lupa. May isa ka malam na babae. Napatay ng yabana, ang iya kabataan, wala naman, siya na lang bilin. One time nagkadto siya sa iya nga pastor, Sang wala na blang bana kung ang kabataan ko, do pamatsagan ko may nagasunod sa akon. Nga hindi ko mabalaan pastor kung sino. Nya kung magluto ko sa balay, dumay aragid nga nagatanaw sa akon. Nya magtulog ko, duwaragid. Nya maglakat ko, magsakay ko sa sagan. Pamatsagan ko pastor, aragid sila sa likod ko. Nya magkadto ko sa mall, duwaragid sila pastor. Siling isang pastor niya, na-report mo ni sa pulis. Siling niya, oo pastor. Siling isang pulis, di wala man. Ambal nila, pastor, wala man. Siling isang pastor, balaan ko na kung sino nang gaupod sa imo. Nya sino na? Your two comforting friends. Nya sino, pastor? Nya si goodness kag si mercy. Kay siling isang Bible, surely goodness and mercy will follow you. Wherever you go, wherever you are, the goodness and the mercy of the Lord will be always with us. Amen? Tandaan nyo kita. Ang Diyos tamayag. Hindi lamang ni ginakanta natin nga God is good all the time. Tuod na yan ang Diyos mayo. Ang iya nga goodness, nagapadayon, gani i-enjoy ta ang goodness ang Ginoo adlaw-adlaw. Kag hindi lamang si goodness, kundi si mercy. Si mercy, ara man upod sa aton adlaw-adlaw. Kaya nga man, all the days of our lives. So hindi ka mag-worry. Siyang napatay ang akong asawa, ginbuslan niya. Naghimo tatlo, si goodness, si mercy, kag si Eleanor. Kuhaan niya isa, din ba tagaan ako tatlo. Kaga mo na subong enjoy ko sa akong kapuhi. Why na kong gaubra paminsar? Kay kung anong ginakuha sa Ginoo, buslan niya sang damo. Mga utod sa Ginoo, ginkuha si Linlin sa aton. Pero ang goodness and mercy of the Lord will continue to be with us. Kagang kanami, silingaw, not only we see is the certainty of His promise, and then in the last phrase, the continuity of His promise. Kay silingaw, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ang ginpromisa sang Diyos diri sa manugsalmo sa Psalm 23 verse 6, subong na eksperyensya na nilinlin. Na eksperyensya na nilinlin. Yes, nasuban kita. Pero salamat kita sang comfort, sang promisa sa Diyos. That is goodness and mercy will follow us. And we will dwell in the house of the Lord forever. Ano ayan inadlaw? Sa kita sa atong mga loved ones dito sa langit, sa ibaya. It will be a glorious, joyful day. It will be. Nag-una ang aton mga pinalangga sa kabuhi. Ang mga tao nga nagtuo kay Kristo Jesus, nag-una sila sa aton. But I believe we will see each other again someday in glory. Kabay ang Ginoo magpakamayos ning pulong, kabay tagtawin ni kaumpaw,
sa aton tanan. Magapangamuyo kita. Ginoo, amay nga lang itong salamat gid sang pulong mo nga nagpaumpaw ka namo. Kabay ini nga mga buta. Magadala ini sang pagpaligon, pagpabakod sa among pagtuo. Kabay in a special way, ikaw mag-minister sa panimanay ni Jocelyn. Kabay paumpawi sila sa tiyon sa ila kasubo. Kabay mo ining tiyon nga magdangop sila kag pagpalapit sa imo. Kay ikaw Ginoo ang sabat sa kun ano man nga mga pagtilaw kagasakit nga nagaabot sa amo. Salamat gid Ginoo sa assurance nga ang nagtuo sa imo ang kamatayon wala sang pagdaog kay ang kamatayon gidaog mo na didto sa krus sa Kalbaryo. Kag salamat nga ang kamatayon hindi ini kaaway kundi amon ini abyan kay mag-aaser ini sa amon diretso sa himaya upod sa imo sa walay katugtugan. Kabay Ginoo ini nga kamaturan ma-refresh ini sa amon panguna-una at pusoon kag ma-rest assured kami tungod nga nagtuo kami sa imo someday we will see our loved ones again in heaven and to be with you forever and ever. Lord, i-bless ini nga iglesia kabay magpadayon sila sa tunga sa mga kabudayan kag pagtilaw nga magabot. Pakamayo ang ilang pangabuhian kag balangitanan, pakamayo ang ilang pagpangabuhi adlaw-adlaw. Ipalayo sila sa mga kalautan, sa mga katalagman, kag tawid sila kusog kag gabakod sa nagaulat sila sa imong paggabi. Gintugyan kag pasalamatan tungod lamang sa among Ginoo kag manluwas kay Jesus. Kabay pa. Thank you and God bless you. I hope to see you again sa sunod. Magauna ko. Thank you.